Yung iris scan, ano po bang masasabi nyo dyan? Actually, last week pa yan, HR Jen, kasi nag-issue nga si NPC, no? Ang ating National Privacy Commission ng cease and desist order sa World App, no? Para itigil daw ang pagkokolekta ng personal data ng mga Pilipino. Ang dami sumusuporta, pero marami ring umaatake, no? Na mga bashers kasi bakit daw nahuhuli na ang Philippines? Ito is crypto currency. Cryptocurrency. Oo. So, ang point lang po natin doon is wala pong masama sa technology. Correct. Very much willing po tayo. Hindi rin pinoprohibit ng Data Privacy Act ang pagkolekta ng personal data. However, nandito na tayo sa era na hindi na simple yung buhay. Yung mga scammers, mga fraudsters, they are just waiting for you to open yung window mo. At pag yan nakasilip at napabayaan mo yung personal data mo na kumalat at makuha to ng mga tao na hindi okay yung intention, no? It's your personal identity na pwedeng manakaw. Yun. Ayun. Saka hindi naman yan bago sa atin, attorney. Katulad ng mga pumanaw na, 'di ba? Tapos nakakaboto pa na makikita mo pag election may pangalan ng pumanaw na. Paano pa kaya pagka ngayon yung iris scan mo na identify tapos bumoto tapos yung pala hindi na siya buhay or hindi siya yun. Ayun. Kasi in the future, very possible na hindi na password yung gagamitin natin. Correct. No? To verify na ikaw talaga yan, pwede nang gamitin yung iris, parang thumb mark. No? Fingerprint. Yung iris scan na yan, pwede na siyang maging password mo sa yung travels internationally, no? Bago ka makaraan sa immigration, ganyan. To verify na ikaw talaga yan. Yes. Or pwede na itong gamitin para sa mga financial transactions sa bangko. Ayun. So, very dangerous na as early as now, hindi natin pinoprotektahan at makuha ng iba yung ating iris identity. Kasi in the future, baka kahit wala ka na, meron ka pa rin nagagawang transactions. Correct. At buti kung magandang transaction yung ginagawa mo, baka yun nga, meron ka ng limpak-limpak na salaping nakukuha na hindi naman pala sa pangalan mo. Hindi sa pangalan ng iba na pumanaw na. Yung delikado yan. Isa rin yan sa dati, may mga nag-register ng SIM card sa GCash. Nag-register sila. Siyempre, pag ni-register mo yung number na yan, nandun yung pangalan mo. And before, merong mga bumibili ng SIM card na yun. Yes. Pwede kasi itong gamitin sa financial transactions na hindi legal. Correct. Lalo na sa mga lending apps, attorney. Para magugulat ka na lang, yung pangalan mo may kulang na pera na ganitong amount. Halimbawa, 1 milyon. Tapos hindi naman ikaw yun. Naku, delikado yun. Kaya hindi dapat pakalat-kalat. Hindi natin pinoprohibit kasi kailangan yan as with the technology. Pero dapat merong security measures dyan sa pag-process ng ating personal data. And according to the National Privacy Commission, I think it was October 8, HR dyan, na nag-issue sila ng cease and desist order sa World App or iris scanning. Ang sabi kasi ng National Privacy Commission, nagkaroon ng violation dun sa consent. Hindi valid yung consent kasi sabi natin, kapag sa consent, dapat recorded. No? Yung consent mo. Naintindihan mo talaga kung ano yung extent ng processing, saan gagamitin, hanggang kailan ito ikikip, at paano nila ito i-delete. May isang complainant kasi HR Jen na yung consent form daw is sobrang haba, na parang ilang pages, to the extent na hindi na siya babasahin, but pipirmahan na lang. According sa mga cases before, hindi yan valid na consent. No? Pag sobrang haba, and it's worded in such a way na hindi na naiintindihan, baka English pa yan ha, at hindi lahat naiintindihan ang contents ng pinapirmahan, kahit sabihin nilang hindi to sa pilitan. Pag yung consent form na yan is hindi naintindihan ng pumirma, kahit willing siya at pumirma, invalid po yung consent. So yung transparency is na-violate na, HR Jen. Second is, hindi proportionate yung data na kinokolekta. Sobra-sobra yung kinokolekta doon sa ano ba yung purpose ng collection. Kung yung purpose mo is just to verify na tao siya, nandyan nga siya sa harap mo tao talaga siya. No? Yun ba yung verification pa na kukunin mo? And ano pa ba yung naging violation? Parang yun lang yung matandaan ko, HR Jen. Kaya nagkaroon ng cease and desist order. Ayun. Hindi naman basta-basta magdidesisyon ng NPC kung wala silang legal na basihan. Dumaan yan sa due process, nag-investigate sila, tiningnan kung yung processing system yan ay kung tama o hindi. Lalo na sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. At question nila, bakit yung national ID? Philippine National ID. Nagkaroon ng collection. Di ba? Dapat mas matakot kayo? Lahat po ng entities sa Philippines na nangongolekta ng personal data, mapag-government entity pa yan, private entity, dumadaan po yan, nagre-register sa National Privacy Commission. Correct. At hindi lang nagre-register yan, kung ano yung proseso nila na nangongolekta ng personal data, as simple as pagpasok mo sa guard, kinuhanan ka ng ID.
Siyempre sa ID mo, may mga personal data ka doon. Yung simple processing na yon, nire-register yan sa National Privacy Commission. What more? Doon sa pag-scan ng iris. Correct.